Dahil sa kotse ng lalaki na gawa sa bansa, hindi nagbigay ng parking space para sa imported na kotse ng mayamang bata, kaya't ang mayamang bata ay kumuha ng baseball bat, at sinira ang kotse ng lalaki na gawa sa bansa. Ngunit nang makita ng lalaki ang kanyang kotse na sinisira, siya ay nanatiling kalmado. Totoong ito ay isang kotse na gawa sa bansa. Oo, ito ay may numero pa. Numero. Hoy, buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Galing sa ibang lugar. Ang kotse ni Ginoong Yang. Numero ng plaka. Sunod-sunod na 58. Sapat na para bumili ng 10 piraso ng iyong maliit na sirang kotse. Hindi ko akalain na ang mayamang bata ay ganito kabobo. Ayaw na rin makipag-usap ng lalaki sa kanya. Hayaan siyang magtanong sa mga nakatatanda sa kanyang pamilya. Ano ang ibig sabihin ng may numerong kotse na gawa sa bansa? Ngunit ang saloobin ng mayamang bata ay nananatiling napaka-arogante. Hindi niya alam na siya ay malapit nang magbayad ng masakit na presyo. Sa katunayan, ilang sandali na ang nakalipas. Nakabuo ang lalaki ng bagong teknolohiya sa satellite positioning. Ang dakilang imbensyong ito ay nagbigay daan sa lalaki upang maging paborito ng Research Institute. Nang malaman ng leader na ang lalaki ay kailangang harapin ang kanyang pamilya sa nakatakdang blind date, mas lalo pang nagpakita ng kayamanan sa pagbibigay ng tanging gintong bandila para sa kanya. Ang sasakyang ito ay dating ginagamit ng leader ng Dragon Country na sasakyan ng mga leader. Tiyak na walang sino man ang manggahas na banggay ng sasakyang ito. Ngunit sino ang mag-aakalang may ganitong mga tao na hindi nakakaalam ng kanilang kapangyarihan? Mayamang pangalawang henerasyon na umaasa sa kanyang pagiging empleyado ng Yang Group, sekretarya ng malaking dalaga, nang makita ang isang lokal na sasakyan na nakaparada sa natitirang puwang ng paradahan. Walang pag-aalinlangan na binangga ito, kahit na pagkatapos ay siya pa ang nagbintang na sinisisi ang lalaki sa pagkuha ng kanyang puwang. Hindi nakatiis ang lalaki, at tahasang sinabi na mayroon siyang dashcam, na siya naman ang kumuha ng kanyang puwang. Ano ang ibig sabihin ng iyong puwang? Sa ibang lugar, sabihin ko sa iyo, dito sa Jinghai, kahit na may mahulog mula sa langit, isang pirasong bakal, dapat ay may apelyidong Yang. Yang, ang taong ito ay empleyado ng Yang Group, hindi ba't siya ang aking katulong sa blind date, na nakatingin sa mayabang na mayamang pangalawang henerasyon? Agad na tinawagan ng lalaki ang kanyang kadate, para ipaalala sa kanya na ayusin ang kanyang mga tao. Ngunit hindi pa natatapos ang lalaki sa kanyang sinasabi. Agad na pinuto ng babae ang tawag. Ito rin ay nabigay sa mayamang anak ng bagong pagkakataon na makapagmalaki. Sa kabila ng lahat, nagdemand siya. Nabayaran siya ng lalaki. Matapos tumanggi ang lalaki, siya ay nagalit at nahihiya. Kinuha ang baseball bat at sinira ang kotse. Pati na rin, nagmamalaki siya sa lalaki. Sinabi niyang kailangan niyang turuan siya ng leksyon. Habang sinasabi ito, itinulak niya ang lalaki sa basag na salamin. Ang malakas na ingay na ito, sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng kadate na nanonood. Dahil ang lalaki ay isang mananaliksik na kailangan ng pagiging lihim. Ang handle na babae, akala pa niya ang lalaki ay isang simpleng empleyado. Ang yabang niyang sabihin na hindi karapat-dapat ang lalaki sa kanya. Pinaalis siya. Ang mayamang anak sa tabi ay nagpasiklab din. Nagpahayag na sinadyang sirain ng lalaki ang mamahaling sasakyan ng babae. Ang babae ay labis na nagalit. Ipinapahayag na kung hindi magbabayad ang lalaki ngayon, hayaan siyang mawalan ng lahat. Nakita ang mukha ng babae na mayabang at mapangapi. Hindi na nagbigay ng puwang ang lalaki. Diretsyong sinabi na siya ang magbabayad ng perang ito. Ngunit ang mayamang anak ay kakabanggain ng kanyang sasakyan at sinira ito. Kaya kailangan din niyang pag-usapan ng isyu ng kabayaran. Ang mayamang anak ay mayabang na nagdeklara na ito ay isang lokal na sasakyan lamang. Sa pinakamasama, bibili siya ng bagong sasakyan para sa kanya. Narinig ng lalaki ang mga salitang ito, PP Viewing Group, na ang kanyang sasakyan ay lokal lamang at walang halaga. Ngunit ito ay may numero, Golden Flag. Ang bobo na babae at ang mayamang anak ay walang kaalaman sa kahulugan ng numero. At nagmamalaki na ang kanyang mamahaling sasakyan ay may sunod-sunod na numero, 58. Ito ay sapat na para makabili ng 10 sirang sasakyan ng mga kabataan. Golden Flag. Nakita ko si Ginoong Zing sa telebisyon na nakasakay sa sasakyang ito at nakikipag-usap sa mga tao mula sa American Research Institute. Hindi ba siya talaga ay Ginoong Zing? Hindi ba siya talaga isang tao mula sa Yanlong Technology? Kahit na narinig ang mga salitang ito, ang mayamang anak ay hindi pa rin nakakaalam ng kaseryosohan ng problema na nagmamalaki na dapat bayaran ng lalaki ang 10 milyong. Ngunit hindi siya pinapabayaan ng lalaki. Agad siyang tumawag sa kanyang superior at tumawag at sinabi ang buong sitwasyon. Nakita ng mayamang anak at agad na kinuha ang cellphone ng lalaki at sumigaw sa kanyang superior sa telepono. Nabigyan ng leader ng 20 minuto para makalapam ng pera. Kung mahuhuli ng 1 minuto, hindi na siya magiging magalang sa lalaki. Bayaran. Sa tingin ko, ang 10 milyong ay masyadong kaunti. Babayaran kita ng 100 milyong. Pagkatapos iwanan ng tawag, pinahawak ng mayamang anak ang lalaki. Nakita ng babae na pansamantalang naayos ang sitwasyon at naisip na may mga mahalagang bisita na darating. Kaya't bumalik siya sa opisina para mag-ayos. Hindi niya alam na pagkatapos niyang umalis, lalong naging walang pakialam ang mayamang anak. Hindi siya naniniwala na kayang magbigay ng malaking bayad ang lalaki. Agad niyang pinutol ang isang daliri ng binata. Sa gitna ng kasiyahan ng mayamang anak, 5 segundo na lang ang natitira. 5, 4. Tahanan ng Fangba. Bumaril.